na naman tayo. Oo, parehong mesa, parehong tanong. At parehong balita. May naitabay na naman daw ng mga ngisda. Nagtitimpla na ako ng kape. Baka matagalan ulit si sir. Hindi siya magpapabaya. Alam niyang naghihintay tayo eh. Minsan naiisip ko, tayo ba talaga ang dapat nag-uusap nito? Mga estudyante lang tayo. Kung hindi tayo, sino? Kung tatahimik tayo ngayon, kanino mapupunta ang dagat bukas? Hindi ko makakalimutan yung interview ng mangingisda. Sabi niya, sa sarili naming dagat takot kami. Oh, ayan na si Sir. Oh, pasensya na. May natapos na akong report. Ito po, sir, kape. Mainit-init pa. Salamat. Sa totoo lang, ito ang pinaka-aabangan ko. Oh, mukhang mabigat ang mga mukha nyo ah. Ano ang bumabagabag sa inyo? Sir, hanggang kailan po ba kami maghihintay? Hanggang kailan kami maniniwala na may ginagawa ang gobyerno kung ang nakikita namin, Pilipino ang umaatras? Gusto kong maniwala, sir. Pero mahirap. Kapag araw-araw mong naririnig na parang unti-unti tayong nawawala. Hindi ko kayo masisisi. Masakit mahalin ang bansang parang palaging nasusubok. May arbitral ruling, Sir. Panalo tayo sa batas, pero bakit parang kami ang kinakabahan? Dahil ang batas ay hindi baril. Hindi ito sumisigaw. Pero kapag pinabayaan, namamatay ito. Kaya po ba mahalaga ang dokumentasyon? Ang diplomasya? Kahit hindi pinapansin? Oo. Dahil balang araw, ang kasaysayan ay magtatanong, sino ang tumahimik at sino ang tumindig? Ibig sabihin, hindi sapat na umasa lang kami sa gobyerno? Hindi sapat ang umasa. Kailangan magbantay, mag-aral at magtanong. Iyan ang papel ng kabataan. Kaya pala tayo laging narito sa kantin. Hindi lang para makinig, kundi para maghanda. Sir, kung gayon po, hindi man perpekto ang pamahalaan, may ginagawa pa rin talaga? Oo, Juno. Ginagamit ng pamahalaan ang batas internasyonal. Naghahain ng diplomatic protest. Pinapalakas ang presensya ng Coast Guard at paulit-ulit na ipinapaalala sa mundo na ang West Philippine Sea ay atin. Kahit hindi pa laging maingay, kahit hindi laging nakikita. Oo, dahil hindi lahat ng laban ay sinisigaw. Ang iba, matiyagang ipinaglalaban. Ibig sabihin po, Sir, ang ginagawa ng gobyerno ay pundasyon. Pero hindi ito sapat kung walang mamamayang sumusuporta? Tama, ang pamahalaan ang humaharap sa estado. Sa estado na laban. Ang kabataan naman ang humarap sa pagpapanatili ng katotohanan. Kung walang kabataang nag-aaral ng kasaysayan, walang magbabantay kung may binabaluktot. Kung walang kabataang nagtatanong, walang magpapaalala na may hangganan ang pananahimik. Kung gayon, hindi lang pala kami tagapanood. Kami ang susunod na bantay ng dagat. At iyan ang tunay na lakas ng bayan. Habang ang pamahalaan ay patuloy na lumalaban sa diplomatikong larangan, ang kabataan ang titiyak na hindi mawawala ang laban sa kamalayan ng bansa. Sa bawat pag-aaral, sa bawat diskusyon, Sa bawat pagtanggi na manahimik, At sa bawat pag-alala sa katotohanan, Pinoprotektahan namin ang West Philippine Sea. At habang may kabataang handang umunawa at tumindig, ang West Philippine Sea ay mananatiling Pilipino. kung kami ang susunod na tagapagmana ng bansang ito, kami rin ang magiging bantay ng dagat nito. at ng katotohanan. Alam nyo, sa bawat tasang kape na ibinibigay ninyo, nakikita ko ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko bilang guro. Sir, hindi man malinaw ang lahat ng sagot, hindi na ako galit tulad kanina. ako rin. Mas handa na akong maghintay. Basta hindi manahimik. Tandaan nyo ito, ang West Philippine Sea ay hindi lang isyu ng gobyerno. Ito ay panata ng kabataan. Sa susunod po ulit, Sir. May kape po ulit. At may tanong na naman. Hanggang sa makuha natin ang sagot at sabay tawanan. Makita kang sadya